Lahat tatawagin ko muna para magparamdam. Hindi So, kailangan yun po. physically present. Physically present, Hindi hindi po spiritual. spiritually present. Hindi pwede spiritually present. So, yun po yung nag- Magandang araw mga kausapang L. Ako po muli si former Judge Jing Uyenko Nolasco. At ako naman po si Atty. Al Jumrani. Welcome po sa Usapang L. At ngayong episode ay pag-uusapan natin ang notarization. Bakit ito mahalaga at kung ano ang pwedeng mangyari kung inabuso ang rules on notarial practice. Yun. Yan. Now, Attorney Al, sa dami ng legal documents like contracts, affidavits, deeds of sale, ang pagnotaryo ang nagsisilbing tinatawag nating seal of authenticity. Ganun kahalaga yun. Diba? So, ibig sabihin ng seal of authenticity, ito yung pruweba na ito ay totoo. Yes. Ito ay duly executed. Correct. kumbaga. So, kapag notarized kasi, ibig sabihin nito ay nakita ng notaryo ang pumirma, may sapat na pagkakakilanlan Yes, oo. yung taong allegedly pumirma at kusang loob ang kanyang pagpirma doon sa dokumento. Tama. Kaya ito pong notarization ay isang legal safeguard. Pero kapag ito po'y ginamit sa pagdilinlang o kaya hindi nag-comply sa mga yung proper procedure, nagiging paglabag po ito dun sa tiwala ng publiko na ibinibigay nga dun sa notarial document. Tama. At isang halimbawa dyan ay isa lang to sa mga madaming kaso, no? At Oo. one of the most recent ones talaga to. Ito, Attorney Al. very recent, no? Ito yung AC number 13378 na dinesisyonan nito lang May 19, 2025. Oo, So, tama. fresh na fresh. Fresh na fresh talaga. Parang kami lang ni Judge. Tama, laging fresh. Na dito po sa kasong ito, yung abogado po rito na itatago na lang natin sa initials na GP. So, abogado, notaryo, no? By the way, sige, before pa tayo explain magpusin sa natin yan. kasong ito, dito po sa Pilipinas, ang pwede lang po maging notary public ay isang abogado. Correct. Okay? So, pag may notaryo po na hindi abogado, hindi po yung tunay. Kasi abogado lang po ang pwede magkaroon ng notarial commission. Now, dito po, dun sa case na ito, ano pa? dagdagan pa natin yan. Pero hindi lahat ng abogado ay nagnonotaryo. Tama. So, yun. Kasi pag notaryo po ay ina-applyan. Yes, At oo. ini-issuehan ka rin tatawag na commission. Notarial commission. Para sa pribilehiyo na makapag-notaryo kang dokumento. Yes. At ilang taon lang, Judge? Parang 2 years lang 2 siya. years lang, nire-renew mo yan. Oo. So, ibig sabihin, kailangan continuing yung qualification mo Yes. para maging notaryo. Ito nga, dito sa sa case na pag-uusapan to. nating kaso, isa sa napakaraming mga kasong dinesisyonan ng Supreme Court Yeah. involving notaries, no? Ito Correct. po isa sa pinaka-recent. Yung abogado rito, na itago na lang natin sa initials na GP, ay napatunayan pong guilty sa paglabag ng 2004 Rules on Notarial Practice, pati na rin po ng Code of Professional Responsibility. Actually, dito sa kasong ito, hindi nga yung bagong Yeah. code ang in-apply, yung Code of Professional Responsibility and Accountability, kundi yung lumang code, yung Code of yung Professional CPR pa. Responsibility. Bakit siya naging napatunayang guilty? Kasi nagnotaryo po siya na isang dokumento na patay na pala yung supposed signatories. Now, bakit nagkaganon? Kasi hindi niya po ni-require ang personal appearance ng mga signatories doon. Ang sabi niya, ito yung depensa ni GP, nagtiwala raw siya sa sinabi ng mga asawa ng supposed signatories na buhay pa yung mga asawa nila dahil matagal na raw niya mga kliyente ang mga ito. Ayun. Partition kasi ito eh. Ito sa yun. lupa, Sa lupa, hatian ng alam mo lupa. na. Oo, Ayan. yun. So pagdating sa hatian ng lupa talaga, ako maraming mga issue dyan. Correct. Tapos ay katulad nito, no, nag-i-issue yung dokumento kasi yung dokumento kasi ang magiging daan para nga mahati yung property. Now ngayon, paano nga ba nangyari na nakapirma or pumirma di umano yung patay na? Ito ay dahil hindi sinunod ng abogado yung requirement ng rules. Kaya hinighlight ng Supreme Court dito yung requirement ng personal appearance or yung personal na pagharap ng tao na pumirma doon sa notary public. At pag-present o pagpapakita ng kanyang competent
evidence of identity. Oo. Ito yung government ID. Hindi lang dapat humarap yung tao na pumirma, dapat din magpakita rin ng government ID. At hindi na po pwede ang sedula, Tama. no? So dati kasi before itong 2004 notarial practice rule, po pwede pang sedula, no? Pero ngayon po hindi na pwede, Correct. dapat government ID yan. Yes. So dito sa kasong ito, Attorney Al, yung exact words nga na ginamit ng Supreme Court patungkol doon sa duty ng notary public, sabi ng Supreme Court, a notary public should not notarize a document unless the signatory to the document is in the notary's presence personally Oho. at the time of the notarization, no? So dapat nagpakita talaga sa Correct. kanya nung time na yon at personally known to the notary public or otherwise identified through competent evidence of identity. So hindi po yan naka-or requirement. Personal appearance and competent evidence of identity, Correct. no? Kung hindi po kakilala personal. Eh dito kasi parang, yun nga, sabi niya, nagtiwala siya dun sa sinabi ng mga misis na buhay Buhay pa. pa. Buhay pa yung pala matagal ng patay. Yung mga Sana pinapunta. Ay, signatories. sabay, hindi na talaga mapapapunta Ay, yun. di wala, multo. O, multo rin. Sana naman sinabi, okay, wait, lahat tatawagin ko muna para magparamdam. Hindi, So, kailangan yun po. physically present. Physically present, Hindi po spiritually. spiritually present. Hindi pwede spiritually present. So yun po yung naging issue dyan. Ganon. So, pero di-explain natin, bakit and yung requirement, hindi or. Oo. So, physically present and verified yung kanyang identity through IDs. Kasi baka mamaya, isa impostor ang pumunta. Oh, yes, oo. At sinabi niya na ako po si Juan de la Cruz. Oo. Ayun, yung pala hindi siya si Juan de la Cruz. Correct. Kaya hingan mo talaga na ID na siya Oo. talaga yun. Eh, meron nga pong dati, no, malihis lang ng konti, Attorney Al. Doon sa isang kaso, yung notary nga doon, may nag-appear sa kanya. Ganito rin hatian din. Tapos, nagpakita pa ng ID. Oo. So, akala niya talaga. Tapos, Yun binerify yun. naman Oo. niya. Kasi mukhang legit naman yung ID. Oo. Pinanumpa niya pa yung mga tao. As it turned out, hindi pala sila Hindi yun. siya. Okay, so Oo. nag-fabric, kumbaga, nag-invento sila ng ID. Oo. So, ang Grabe. naman doon, medyo, syempre, hindi naman masyadong tinamaan yung notary doon sa kasong yon. Kasi nga, naging defense naman niya na talagang nag-exercise naman siya ng due diligence correct. na ma-ascertain yung identity ng mga tao, tapos sinano nila na kanila talaga yon, may ID and all that. So, doon, Labas na yun sa, Oo. ginawa na niya lahat. Ginawa naman niya. So, kung nalusatan pa rin siya, Ayun. syempre, naging naawa naman sa kanyang Supreme Court doon. correct. Pero dito kasi, hindi. Dahil Hindi, nga, kasi wala talaga, hindi wala nagpakita talaga. Kasi nga Oo. hindi pwede magpakita yung patay na. Di ba? Kaya nga, matagal ng patay. Years ng patay. Ayun. Dalawa. So, ano ang naging parusa? Una, suspended from the practice of law for 1 year. Isang taon siya hindi makapag-practice bilang abogado. Pangalawa, ni-revoke ang kanyang notarial commission. Pangatlo, ang prohibition o pagbabawal sa kanya na may isyuhan ulit ng komisyon bilang notaryo for 2 years. At ang panghuli, multa na 40,000 pesos. Oo, pero ito yung plot twist dito, Attorney Al, dito Ano yun? sa case na to, Oo. no? Kasi, ang nangyari po dito, pasensya na po at tumunog ang alarm. Kasama yan sa ating live taping, di na Yes. pwede edit. Okay. Correct. Ang plot twist, talo nyo ha, pati yung plot twist na yan, meron pang ina-announce ng alarm. Ang yes. plot twist dito, supposedly dapat suspended siya, dapat may revocation ng Yes, notarial commission and all that. Kaya lang kasi na-disbar na itong si GP ano before ba pa lumabas yan? tong case na to for another case naman po. Nung 2022, may kaso siya na na-disbar na siya. Kaya sabi ng Supreme Court, eto mga suspension, revocation, lahat-lahat yan, ipapataw pa rin for purposes of, for records purposes. Parang para ma-append siya dun sa record ni GP sa Office of the Bar Confidant. Bakit po mahalaga yun? Kasi ito pong si GP, after 5 years, actually pwede po siyang mag-file ng tinatawag na petition for judicial clemency or reinstatement as a lawyer. Okay. So, hindi pala forever yung disbarment. Oh, pero meron isang kaso na may isang lawyer na talaga sinabi ng Supreme Court Perpetually. ineligible na raw for judicial clemency ever. Ayun. Pero pa sa mga ibang nadidisbar, po pwede po yun. Kaya lang nga, naka-record to na meron pa siya isang kaso na ito yung mga pinataw na penalties. Okay.
Kaya, ano lang ang pwedeng ipataw sa kanya. Sa Kaya ngayon. nagkaroon ng 40,000 pesos Oo, yun lang. na fine. Yun, Pero kasi nga, hindi na pwede. sabi nyo nga, Judge, pag nag-apply siya ulit at nabigyan ng judicial clemency, hindi pa ulit siya makakapag-practice kaagad. Kasi i-consider kailangan lahat muna yan. niya i-serve yung 1-year suspension. Pwede Oo. yan ng Supreme Court Yun muna. Suspended ka muna for 1 year. Tapos, hindi ka rin muna pwedeng magnotaryo for 2 years. Ayan. So, Depende sa ano actually, sa pag-ano ng Supreme Yeah, Court. pag- Halimbawa, yeah. let's assume na pagbibigyan siya ng Supreme Yeah. Court na bumalik. i-reinstate nga siya bilang isang abogado, baka yan nga, yung sinabi mo, Attorney Al, na, o sige, pagbibigyan ka namin, pero since, eto nga, ito yeah. yung standing penalty yeah. mo dati, o i-serve mo muna i-serve to. mo muna, diba? correct. So, kaya sabi nga ng Supreme Court sa kaso yun, notarization is not an empty, meaningless, or routinary act, but one invested with substantive public interest. Notarization converts a private document into a public document, making it admissible in evidence without further proof of its authenticity. Thus, a notarized document is by law entitled to full faith and credit upon its face. Yun. Diba? Kaya hindi po yan basta parang Oo, hindi panotaryo hindi lang pwedeng na, ano lang very Oo, lightly di ba correct. yung pagtatrato natin sa pagnonotaryo. Oo. Kaya yung iba kasi panotaryo mo yan kahit saan ganyan. Kahit saan na Oo. lang. O So kaya- tapos ito, dalhin mo to ID ko sa panotaryo, may uutusan na iba tao Yes. pupunta doon. Tapos sasabihin, ang pumirma ho dun sa affidavit ng nagnotaryo babae, pero ang pangalan ng abogado lalaki. Yes, so correct. sino yun, di ba? Yes. Iba yung pumirma. Correct. So, kasi ganun ang akala natin ganun lang siya Yeah. ka-light pero hindi po ganun, no? Gaya na sinabi nga ni Attorney Al, hindi po siya empty, meaningless act lang po. Correct. At bukod pa doon, Attorney Al at mga kausapang El, actually hindi lang nga sa korte, no? Dito Yes. sa realm ng court natin to nagagamit. Kasi interesting, i-relate natin doon sa, di ba nga, sa flood, Very yung mga recently, yung yes. sa flood control projects na yan. Di ba yung sa Senate Blue Ribbon Committee, biglang humarap tong si Orly Guteza. Tama? Yes. Actually, Tapos, nakalimutan ko na ang pangalan niya. yeah. Kasi nga, di ba, wala na lang siya bigla. Oo, na nagbigay siya ng affidavit Pero, kasi para surprise yes. witness siya tungkol Kung- sa flood control projects na yan. Although kahit ito nga yung sasabi ni Ebe, ngayon na nawawala siya, pero talagang tumatak talaga siya dahil nga may pre-recita, gumawa siya ng affidavit at nag-testify siya tungkol sa mga maleta na yan. Correct. Pero Oo, pero ito anong nga. doon sa Ano na ba affidavit nangyari na doon, yan? Judge? Oo, di ba? Yung sa anong oo. nangyari doon sa abogado? Ano Okay. sabi nung abogado Ayan. na nagnotaryo? Oo. So ito, yung dokumento, parang affidavit yun, di ba? Oo, okay, so affidavit. affidavit or sworn statement, ganyan. Pinanotaryo to doon sa isang abogado, I think, Sa ang Manila. commission niya dito sa City of Manila. On TV, presenta yung kanyang affidavit. Affidavit, oo. At yung scan copy ng affidavit, Oo, naka-flash. Oo. So, syempre, doon sa dulo, nandun Nandun yung yung pangalan. notarization. Oo. Imagine, Jack, sa halimbawa, ikaw yung notaryo, Oo, so, makita mo yung pangalan mo. pangalan Ano mo bakit yan, nandiyan yung oo, pangalan ko, oo, di ba? yun. So, kaya, yun na. Agad-agad, a few hours later, naglabas ng Facebook post yung abogado at sinungalingan niya ang notarization. Hindi yung nilalaman. Hindi yung nilalaman kasi ang gumawa kasi noon si Gutese, si Orly. Pero pinasinungalingan niya, sinasabi niya hindi siya ang nagnotaryo noon. Correct. Oo. So para sa kanya, sabi niya hindi siya pumirma, hindi siya nagnotaryo at peke ang notarial details. Ayun. Pag sinabing notarial details, ito yung doc number, page number, book number, series series of kung anong taon, nagkagulo na, di ba? Para, bakit dinis-own ng notary public? Correct. Yung, Actually, napaimbestigahan pa nga yun sa executive judge. executive judge ng Manila na hindi yan pirma nung attorney, nung notary public at ibig sabihin hindi yan pinanotaryo dun sa notary public na yun. At etong latest dyan, kasi nga, may bago na tayong ombudsman, di ba? Yes, Sabi ni Ombudsman Remulla, ito raw affidavit ni Guteza, hindi raw magagamit, no? Yeah. Parang sayang lang, unless itong si Guteza, yung personal na mag-a-appear magpakita siya. sa Office of the Ombudsman para panumpaan Yan. yung kanyang affidavit. Kasi ang nga, tanong, lilitaw, lalabas ba siya? Oo. Na sana, kung totoo ang pagkakanotaryo dun sa affidavit na yun, Hindi na kailangan hindi na to. Correct. Mapapakinabangan
libangan sana Correct. yung affidavit ni ni Gutesa. Gutesa. Ngayon, kaya nga dahil nga ito, yan, isang example yan, yung parang na may mga ganong nakakalusot hindi nga malaman paano nangyari yung pagkakanotaryo na yon. Tapos sa iba pang mga instances, sa marami ring mga ganyan. Kaya ang mga korte, mga executive judges actually, ay dapat mas maging vigilant. Kasi ang executive judge po, sila po yung merong supervision dito sa mga notaryo sa kanilang mga respective na mga teritoryo. Kaya recently po, nagkaroon po, mga kausapang para lang po sa kaalaman nyo, meron po yung tinatawag na Honesto Notaryo Project ng Supreme Court through the Office of the Court Administrator. Now, dun po sa OCA Circular Number 291-2023, lahat po na executive judges po ng regional trial courts, kahit po multisala yan or single sala, ay enjoined or inutusan po na mag-create po ng sarili-sarili nilang task force honesto notaryo or honest notary, actually ang translation yan, na dapat pong mag-monitor at mag-report ng mga paglabag sa 2004 Rules on Notarial Practice na committed o na nilabag nga po ng isang commissioned notary public dun sa lugar nila. At ang nagsimula po kasi nito ay yung RTC sa Naga City. So para nagkaroon sila ng ganitong project, maganda yung kinalabasan, kaya ni-roll out sa lahat. Alam ko, pati sa Pangasinan, yung kaibigan po natin, si Judge Mervin. So dahil executive judge siya doon, yan, ginampanan din niya itong Honesto Notaryo Project din sa Pangasinan. Yun sa task force na yan. So ano-ano nga ba yung mga tinitignan ng task force na yan? Ano ba yung mga aims, missions, and visions ng Honesto Notaryo Project? So, ang initiative na ito ay para supilin o to curb ang mga breach o paglabag ng notarial duties tulad ng performing notarial acts outside the notary's territorial jurisdiction or regular place of work. Okay, ibig sabihin yung nagnonotaryo ka sa lugar na wala ka namang commission doon. Halimbawa, ang commission mo ay sa Manila, pero nagnonotaryo ka sa Pasay. Yun. Ayan, so may pwesto ka sa Pasay. Halimbawa, nagnonotaryo ka doon. Tapos yung tatak doon, may branch ka sa Pasay. Pero ang ano mo is commission for the city of Manila. Ay, yun. Isa sa tinitingnan. Pangalawa, notarizing a document when the signatory is not personally present or identified through competent evidence of identity. Ayun na. So ito. May mas marami siguro may violation. Maraming violation ito kasi nga yung madalas nagpapanotaryo na wala yung tao. Correct. Kaya may iniutusan lang. Paminsan nga pinapalalamove lang yung dokumento. Tapos kinukuha lang din yung dokumento. Diba? Lalo na sa mga commercial transactions, sa mga bangko. Actually, sasabihin, pipirma na lang o kami na magpapanotaryo niyan, di ba? Pangatlo, allowing the use or yung pagpapayag na magamit ang kanilang notarial seal, stamp, or register by unauthorized persons or having employees perform the notarial act. Yan, ako. Ito, sabi mo kayo na dyan, as an example, babae yung pumipirma doon sa dokumento, pero nung binalik sa'yo yung dokumento, bakit lalaki yung notary public? Attorney Pedro de la Cruz ang pangalan, pero babae yung pumirma, di ba? Ibig sabihin nun, iba tao ang pumirma. Having employees perform the notarial act, bawal po yun. Hindi po kasi hindi na di-delegate kasi ang trabaho ng isang notary public. So, it's personal to the lawyer, to the notary public. Tama. Yung pagpirma, yung pagharap. Dapat nga siya rin din ang ganun-ganun, di ba? Lahat siya. Actually, yun. Kaya pasin yung mga notaryo, malaki muscle niya. Yung totoong notaryo talaga. Kasi nga, sobrang laki nung notarial seal. Notarial seal. Hindi, ngayon na, high-tech na, pero mas maliit na Pero yung kinabari, malaki pa rin. Ang problema nung maliit kasi na seal, ilang papel lang ang kaya nun. Mga dalawa, tatlo lang. So, ulit-ulitin mo. Pero, pag yung malaki talaga, yung traditional. Ayun. So, Pangapat, knowingly executing a certificate with false information. So may marami kasi pwede issue na certificate ang notary public. Jurat or HURAT, ang acknowledgement, pati copy certification. So, pag mga fake details ang nandun, hindi naman pala nag-appear personally, tapos mali yung petsa, etc. So, yan, pasok din yan sa chine-check din ng task force. Correct. At finally,
affixing a signature or seal on an incomplete document. Ayan. So, halimbawa, ang binigay sa kanya in blank, paper in blank, contract in blank, or halimbawa, yung last page lang nung deed of sale, pero wala yung mga Oo. first pages. Hindi yun pwede. Hindi pa pwede. Kailangan kompleto ang dokumento. Kaya mahigpit po yan ang tinitingnan ng task force. Correct. At lalo na nga, at meron na po tayo mga kausapang L na bagong rules on electronic notarization. No? As in bago lang. February yung date niyan pero naging effective siya March 2025. Na hindi na po pwede basta-basta lang a remote notarization. No? Kailangan po ng accredited platforms tapos meron pong way to secure identity verification at may audit trail pa. Oh, So wow. dagdag ano po yan, no? Dagdag high-tech duties. pala, no? High-tech. So, hindi lang pala yung ID. Tsaka, sa bagay Oo. kasi dito, wala namang personal appearance kasi pagka e-notarization or Oo, electronic notarization. So, kaya maraming mga, kumbaga, Kailangan safety, safeguards, oo. safeguards. Ayun. Oo. Naku, parang dapat meron tayong separate at follow-up episode tungkol dyan sa electronic notarization. Tama. Diba? Kasi ang dami niyang bagong Dami. features Pero talaga. kung tutusin, ano siya, convenient siya. Oo. Pero may mga ano dito, safeguards na dapat din sundin. Kung Oo. tutusin, mas marami pang Mas requirements marami. dito. Oo. Yan. Kaya nga po mga kausapang L, i-recap po natin ulit, no? Ang pagpapanotaryo po ay hindi simpleng pirmahan lang yan. Baka yun kasi yung notion natin, panotaryo kahit saan na lang, hindi po ganun. Dahil nga po, ulitin natin, ito po ay legal assurance na ang dokumento ay totoo or authentic Yes. at kusang loob na pinirmahan ng mga taong supposedly nakapirma Correct, talaga yeah. nun. Hindi po kusang loob na pinirmahan ng tao na peke. O na peke, o yung nakatid Oo. lang ng papel, o Correct. yung pumirma lang para doon sa notaryo. Tama. Kaya sa mga abogado at notaryo, tandaan, ang pagnonotaryo po ay isang pananagutan. Tama. Kaya it's a responsibility, it's Tama. a duty. Yes. Kapag ginamit sa panlilinlang, kapalit ay suspension, revocation, fines, at pagkawala ng tiwala ng publiko. Oo, yun ang mas masakit. Kasi nga, kaya nga nagpapanotaryo Correct. to give authenticity to this document as masasira. Sa mga kliyente naman po, wag pong matakot magtanong. Siguraduhin yung present kayo sa notarization at wag pumirma ng hindi nyo po naiintindihan. Tama. Kaya nga po mga notaryo, talagang dapat nga tinatanong kayo, Correct. naintindihan mo ba to? Kusang loob mo ba tong pinirmahan? Yeah. Etc. etc. Correct. Yun, di ba? Yan, tama. At yun na po, that's it for today, Attorney Al at mga kausapang L. Salamat po sa pakikinig at remember po, ang bawat pirma ay may bigat at ang panotaryo ay proteksyon, hindi po palusot. At ito po muli si former Judge Jing Uyenko Nolasco. At ako na po si Tony Aljumrani hanggang sa susunod, mga kausapang L. Tandaan po natin, stay honest, stay informed, and stay empowered. Alright, bye-bye po! Bye!